dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalanging sambayanan ay matapat mo nawang lingapit sa baybayan upang makita naming ang dapat gampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Dumating ang araw na nagdigmaan ang mga Israelita at mga Filisteo. Sa Ebenezer, nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Filisteo. Sa kanilang paglalaban, natalong Israel at may 4,000 ang napatay sa kanila. Nang makaurong na sila sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatanda ng Israel, bakit kaya pinabayaan ng Panginoon na matalo tayo ng mga Filisteo? Ang mabuti kunin natin sa silo ang kaban ng tipan. Baka kung nasa atin iyon, ay iligtas tayo ng Panginoon sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa silo ang kaban ng tipan, at sumama naman ang 2 anak ni Eli, sina Ofni at Phinees. Ang mga Israelita'y napasigaw sa tuwa nang idating sa kanilang kampo ang kaban ng tipan. Umalingaw-ngaw sa palibot ang kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Pilisteo, itinanong nila, bakit kaya nagkakaingay ang mga Hebreo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan, nasindak sila. Inisip nilang may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita. Kaya nasabi nila, ano ngayon ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makararanas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehipsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreo tulad ng pangaalipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Muling naglaban ang mga Filisteo at ang Israelita. At nalupig na naman ang mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas ang papauwi ang mga natira. Ang kaban ng Diyos ay kinuha ng mga Filisteo at pinatay sina Ofni at Phinees. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami yung iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Poon kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Ngayon iyong itinakwil, kaya kami ay nalupig. Hukbo nami binayaat, hindi mo na tinangkilik. Binayaan mo nga kami,
kaya kami ay tumakas. Lahat naming naiwanan ay sinamsam nilang lahat. Poon, kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Sa sinapit naming ito, mga hintil ay nagtawa. Inuuyam kaming lagi, kami iniinis nila. Pati bansang walang Diyos, sa gitna ng sanlibutan, sa nangyari umiiling bilang tanda ng pag-uyam. Poon, kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Kami wag mong pagkublihan, wag magtago sa amin. Ang pangamba namin hirap ay wag mong lilimutin. Poon, kami iyong iligtas, pag-ibig mo'y di kukupas. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gapotokmay, di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang inihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang Magsipo mapagpalang muna ang hapon po sa inyong lahat. Lahat po tayong naririto, o kung hindi man lahat, karamihan, ay mayroon pong inihiling sa poong Jesus Nazareno. O pwedeng yung iba ay para sa trabaho, yung iba naman para sa karelasyon, yung iba para sa mga taong may sakit, para sa kagalingan ng mga taong may sakit. Ngayon, kung sa dinami-dami ng tao dito, sa tingin mo, bakit ikaw ang kailangan tugunan? Bakit ikaw ang kailangan pakinggan ng poong Jesus Nazareno? Sa dami, halos lahat na naririto, mayroong inihingi sa Nazareno. So bakit ikaw? Ano bang isasagot mo kung bakit ikaw? Mas matindi ba ang pangangailangan mo kaysa sa pangangailangan ng katabi mo? Kaya deserve mo na dapat ikaw ang unahin? Dapat ibigay sa iyo yung kahilingan mo? Kahit yung mga nanonood sa online, kung mayroong mga kahilingan sa inyo, sa dami ng nanonood sa online ngayon, bakit ikaw ang kailangan pakinggan? Bakit ikaw ang kailangan pagkalooban
ng panalangin. Sa tingin niyo ba, deserve mo ang hinihingi mo? Yan. Yan po yung magandang mapagnilayan natin sa atin pong pagdiriwang ngayon, lalo tigin, ipinapakilala sa atin ni Jesus itong isang babae, isang Kananeya. Kasi kung titingnan natin sa kwento dito, marami pong taong nakapaligid kay Jesus nung panahon na iyon nang sila ay sumapit doon sa isang bayan, doon sa malapit sa Tiro at Sidon. Maraming tao ang nag-uunahan marahil na makahawak kay Kristo sa Poong Nazareno para sa kanilang pag-aakala nagagaling sila makahawak man lang doon sa laylayan ng damit. O nagbabaka sakali na baka sila mismo ay may sakit at gusto nilang mapagaling. So bakit nag-stand out itong Kananeyang ito, itong babaeng ito, na itinuturing naman ng mga taga roon na isang makasalanan, isang pagano. Pero bakit siya ang napakinggan ng Poong Nazareno? Yan. Meron ba tayong katangian ng katulad ng Kananeyang ito? Tingnan po natin, ano ba yung tinataglay nitong babaeng ito? Una ay yung kanyang pag-ibig sa kanyang anak. Kasi ang inilalapit niya, ang idinudulog niya ay para sa kanyang anak na sinapian ng demonyo at pinahihirapan ng labis-labis ng demonyo. At bilang isang ina, siguro talagang hirap na hirap siyang makita ang kalagayan ng kanyang anak. Kaya sa labis na pagmamahal, talagang gumawa siya ng paraan mapalapit kay Jesus. Mahirap yung kanyang susuungin, pero hindi siya nawalan ng pag-asa. So meron siyang pag-ibig, meron siyang pag-asa. Yung pag-ibig niya sa kanyang anak na para mapagaling, yun ang kanyang pag-asa na pinangahawakan para mas lumakas ang loob niya na kahit harangan siya ng mga tao, kahit na pag-isipan siya at husgahan siya ng mga tao, hindi niya papansinin ito. Makalapit lang kay Jesus. At itong pag-ibig, pag-asa na kanyang dala-dala, ang nagdala sa kanya sa isang mas malalim na pananampalataya kay Jesus. Yung pananampalataya na nangangahulugan ng pagkilala at pagtanggap niya kay Jesus. Kaya nga yung sumisigaw siya, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Alam niyang hindi siya karapat-dapat. Alam niyang hindi siya kauri ng mga Hudyo. Pero taglay itong pananalig na ito, pagkilalang ito kay Jesus, kaya siya napagkalooban ng kahilingan, ng kagalingan para sa kanyang anak. Pakatandaan po natin, sa harap o sa harapan ng Poong Jesus Nazareno, na kung tutusin siya pa nga ang nakaluhod para sa atin, napakaraming bagay tayong hinihingi na hindi naman natin deserve. At huwag nating sasabihin na bakit kailangan sagutin ng Nazareno ang kahilingan ko dahil ako ay isang deboto. Kasi kung deboto ka lang, pero hindi mo naman kinikilala ang Poong Jesus Nazareno, huwag kang umasa. Na minsan binibida natin yung ating mga sarili, ginagamit natin yung ating mga affiliation para lamang mauna, para lamang magkaroon ng special treatment. Deboto ako, kaya dapat ako mauna. Pero ang tanong, nagtataglay ka ba nitong pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya sa Poong Jesus Nazareno? Para masabing mangyayari ang inihiling mo. Kasi marami sa atin, marami sa kwento, kapag umihiling sa Nazareno, doon lang tayo mabait, doon lang tayo talaga umiiyak. Pero kapag nakuha na natin yung gusto natin, wala na, itsapera na ulit ang Panginoon. Marami din, iiyak pa sa Nazareno, hahawak sa Nazareno.
pipila para makalapit sa Nazareno. Pero pagkatapos naman dito, lalapit din naman sa mga manghuhula. So nagdududa ka pa rin sa poong Nazareno? Kung ano ang sagot para sa panalangin mo? Kung anong ibibigay para sa kahilingan mo? Yan. So sana po, no, sa misang ito, mas makita rin natin ulit ang ating mga sarili at pakatandaan natin, no? Tayo po ay nakikiusap lamang sa Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat humiling sa Panginoon. Hindi rin tayo karapat-dapat para pagbigyan ng Panginoon. Pero dahil sa pag-ibig at habag ng Diyos sa atin, kaya niya tayo pinakikinggan. Kaya't wag natin hahayaan na maagaw ito sa atin. Mawala na lahat ng mga material na bagay sa iyo. Lahat naman yan, kaya pang ibalik. Maipupundar ulit yan. Pero wag mong hahayaan mawala o agawin sa iyo ang pananampalataya sa poong Jesus Nazareno. Amen? Po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, naniniwala sa habag ng Panginoon, lumapit tayo ng may pananalig sa ating Amang nasa langit. Ang ating itutugon, Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang simbahan, naway hindi magkulang sa kanyang tungkulin na tanggapin ang mga napapabayaan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang ating gobyerno, naway makapagbigay ng mahusay na programang pangkalusugan at paigtingin pa ang kanilang pagsulong ng malusog na kapaligiran. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Bilang isang komunidad, tayo naway tumulong ng may pag-ibig at malasakit sa mga binabaliwala ng lipunan. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Ang mga mahihirap at mga may sakit, naway makatagpo ng atensyon at tulong medikal mula sa mga may mabubuting kalooban. Manalangin tayo. Amang mahabagin, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawan, dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa, ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng mga anghel ng sisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, tayo po'y magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tayo po'y magsitayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng manakagagaling na utos at sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, Mga sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. inihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo po sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Sitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming kami pagbigyan, pakundangan sa iyong dulot na pakikinabang. Ipagkaloob mong ikaw ay aming paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas.
Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at mga dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaraman ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.